Grabe to mga sangkay. Sobrang nabibisto na ngayon ang mga malalaking korupsyon sa gobyerno mga sangkay. Lalo pong nabubukay kayo ngayon mga sangkay itong mga grabeng sekreto no, na matatagal na pong nangyayari pala ito. Sana mga sangkay noon pa po ito binigyan ng solusyon. Kaya nga lang kailangan lang pa pong umabot kay PBBM para po mabigyan ng solusyon. Congressman na, contractor pa. Ang lupit, di ba? Bago tayo magpatuloy, no, dating gawi, mga sangkay, no? Sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, pakitingnan po muna sa baba ng video na to. Makikita nyo po, mga sangkay, yung subscribe button. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, then pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay, ito na mga sangkay. Ayon po sa balita, 480 billion. Grabe. Nalulula na ako. Grabe naman to mga sangkay, oh. Konti na lang, trillion na to eh. Ibang klase. Ibang klase. Nalulula ako sa korupsyon ng mga sangkay, mga korrupt na ito. 480 billion sa bank accounts na konektado kay Gardiola umabot sa higit isang dekada. Isang dekada na mga sangkay. Ngayon na ito, tingnan po natin. Tila living up to his title bilang top contractor si Edwin Guardiola. Ang halaga ng recorded transaction sa bank account na konektado sa kanya, umabot lang naman sa halos 480 billion pesos. Yan ang exclusive agenda report ni Joash Malimban. Ang lupit no? Grabe. Aabot sa halos kalahating trilyong piso ang recorded transactions sa Ayan, aabot sa almost trillion. Grabe mga sangkay. bank accounts na konektado kay Construction Workers Solidarity o CWS Party Ulitin natin yung part na yun. Grabe, nakakalula to. Aabot sa halos kalahating trilyong piso ang recorded transactions sa bank accounts na konektado kay Construction Workers Solidarity o CWS Party List Representative Edwin Guardiola sa loob ng mahigit isang dekada. Ayon yan sa naging investigasyon ng Anti-Money Laundering Council o AMLAC. O, kita nyo, mga sangkay. Ngayon yung sabihin na panahon lang ni BBM. 'Di ba? Ang sinasabi ko sa inyo, matagal na po itong korupsyon na nangyayari sa Pilipinas. Base sa freeze order petition na pinaboran ng Court of Appeals, frozen na mula December 18, 2025 hanggang ngayong araw, January 7, 2026, ang 756 bank accounts Grabe, daming pang accounts, oh. na nakapangalan sa Newington Builders, 325 accounts na nakapangalan sa S.Ang Construction and General Trading, 57 accounts na nakapangalan sa Laurel Development Corporation, at 55 accounts na direktang nakapangalan kay Guardiola. Grabe, ang lala. Ang lala, men. Halos hindi mag-sink in sa utak ko kung paano po nila ginagawa itong korupsyon na ito. Ayon sa petisyon, may probable cause para sabihing related to an unlawful activity ang mga natukoy na bank accounts. Kung hihimayin ng investigasyon ng AMLAC, pinakamalaking bulto ng umano'y transactions na ito ay naitala mula nang maupo sa Kongreso si Guardiola. Grabe, men. Ang lala nito. Mahigit 60% ng transactions o katumbas ng approximately 289.7 billion pesos ang dumaan sa mga bank account ni Guardiola at kanilang mga kumpanya sa pamamagitan ng cash and check deposits. Alam niyo mga sangkay, sa maraming investigasyon ng korupsyon, no? Ito po yung matindi talaga eh. Ngayon po sa panahon ni BBM, nagkabistuhan. Kaya alam niyo, dapat magpasalamat tayo kay BBM. Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi po mabubuking itong ganitong klaseng nakakalunod ng mga kayamanan ng mga politiko. At cash inflows and outflows mula 2022 hanggang 2025.
Almost 171.5 billion pesos ang gumalaw na pera sa accounts ng Esang, 111.8 billion pesos sa accounts ng Newington, mahigit 6 billion pesos sa accounts ng Laurel at 397 million pesos sa ilalim mismo ng pangalan ni Guardiola. Pumapangalawa rito ang bank transactions ng nasabing accounts mula 2010 hanggang 2016 Grabe, nasilip talaga no? na aabot sa 112.7 billion pesos. 54.78 billion pesos ang gumalaw sa ilalim ng Esang, My goodness. 51.33 billion pesos sa ilalim ng Newington, 3.84 billion pesos sa ilalim Sana all, bilyonaryo. Dahil sa pagiging politiko at isang kontraktor. Ibang klase. ng pangalan ni Guardiola at 2.7 billion pesos naman sa ilalim ng Laurel. Ikahuli ang 2016 to 2022 period na may naitalang 77.1 billion pesos worth of transactions. 42.8 billion pesos ang gumalaw sa accounts ng Newington. 29.23 billion sa ilalim ng Esang. Ito 2016 to 2022. Tingnan nyo. Tingnan nyo yung mabuti mga sangkay. Diba ganong kalala siya? Itong mga transaction na ito, tulad nito. Ito, 2010 to 2016. Tingnan nyo mabuti. Tapos ito, ngayon naman, 2016 to 2022. Billion. Tapos sasabihin nyo mga sangkay, ngayon lang nangyayari yung korupsyon. Alam nyo, kung hindi si BBM nagsalita, hindi po mabibisto itong ganitong klaseng katatagal ng korupsyon sa Pilipinas. Nitong mga buwakang politiko. Nakakalunod. Na may naitalang 77.1 billion pesos worth of transactions. 42.8 billion pesos ang gumalaw sa accounts ng Newington. 29.23 billion sa ilalim ng Esang. Grabe. 2.8 billion pesos sa accounts mismo na nakapangalan kay Guardiola at 2.26 billion naman sa ilalim ng Laurel accounts. Grabe. Una nang iniulat ng Philippine Center for Investigative Journalism na mula pa sa Administrasyong Gloria Macapagal-Arroyo, Kita nyo, mula pa sa panahon ni Gloria Arroyo. Ito, magkano yung kinikita? unang namayagpag bilang top DPWH contractor ang mga kumpanya ng pamilyang Guardiola. Hindi na rin siya bago sa mga kontrobersya at umano'y korupsyon pagdating sa pera ng pamahalaan. Kita nyo? Asan yung mga DDS dito na nagsasabing panahon lang ni BBM yung korupsyon? O yan, isampal nyo sa mga pagmumukha ninyo. Pambihira kayo, anak ng toko Dapat ka magpasalamat kayo kay BBM Kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi po ito mabubuking. Ito malinaw na may ebidensya mga sangkay. Mga kababayan, para po sa mga nag-iisip talaga, para sa may mga critical thinking, ito yung totoo. Kita nyo? 2000 to 2008, panahon pa po ni Gloria yan, mga sangkay, yung corruption, malala na. Una na siyang kinasuhan at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development Corporation ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa pagbili ng undeclared luxury vehicles. Nadawit din ang kanyang kumpanyang JSG Construction sa isinagawang House of Representatives inquiry noong 2014 nang matuklasan ni Noy DPWH Secretary Rogelio Singson na tila may untraceable 30 billion pesos na nawawalang pondo sa ahensya mula sa Administrasyong Arroyo. Mayroon daw kasing mga unaccounted fund disbursements na kabilang na ang 100 million pesos na kalsadang hawak ng JSG ni Guardiola kahit na hindi naman ito natapos. Nabunyag din dito na nabigyan ng AAA contracts ang kumpanya ni Guardiola kahit na classified as B lamang ang lisensya nito sa PICAM. Grabe, men. Sa kabila ng mga kinasangkutang kontrobersya, tumakbo at nanalong party list representative ng mga construction workers si Guardiola noong 2022. Di ba? Ang lupit. Ang lupit. Nanalo pa. Nanalo pa talaga. Nakakalula na po itong korupsyon, no? So sana this time, panahon po ni PBBM, resolba po ito. Lahat namang ito ay makulong. At maliban sa makulong, kailangan po maayos na po ang sistema. Noong nakaraang taon, kasama siya sa mga inirekomenda ng ICI na kasuhan sa ombudsman dahil sa pagiging kontraktor o yung mga congressman na kumukubra rin ng kontrata sa pamahalaan. Isang bagay na may clear violation daw ng mga batas kaugnay ng prohibited interest.
Wala pang pahayag si Guardiola. Ayan, mga sangkay. Grabe. Alam nyo, sobrang nakakalula itong ganito na palang klaseng kalala ang korupsyon sa Pilipinas. At kinukurap nito mga politicians. Matagal lang nangyayari mga sangkay. Year 2000 pa. 'Di ba? Hanggang 2025 ngayon. Kaya isipin nyo 480 billion. Almost half trillion na po ito. Panis yung diskaya dito. Nakakalula sa totoo lang, pambira. Kayo, anong inyong opinion tungkol dito? Comment down below. Meron po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam, mag-iingat pong lahat. God bless everyone.